Mapapakinggan sa anumang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao mula sa Radio Mindanao Network. Ang totoong Nationwide Network. Number 1. Ang Tabayanan, susunod na ang mas pinalawak at mas pinahaba na pagbabalita mula Luzon, Visayas, Mindanao at worldwide. RMN Network News. Mga kasama, ganap ng alas 12 ng tanghali. Live mong napapakinggan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Narito na ang mahahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Unang-una mong narinig. Sabayan na po tayong napapakinggan sa 65 RMN stations nationwide. Nandito tayo ngayon sa Ilagang Signal TV, Channel 309. Aris, bigapon kita diri. At sa WRMN, New York, USA. Wala pang ibang reporter dito. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang tagapagbalita. RMN Network News. Magandang tanghali mga kasama, 22 po ng Enero taong 2025, araw ng Miyerkules. Kasama niyo na po si Radyoman Drew San Fernando. At Radyoman Jenny Pahilanga. At narito na po ang ulo ng mga maiinit na balita. Mga kilalang personalidad at dati ng senador nanguna sa latest RMN Oculum Political Survey. Mga modern jeepney posibleng ma-phase out pagkatapos ng halalan kahit nagpa-consolidate na ayon sa isang transport group. Naharap na naman sa panibagong peligro na may posibilidad na mag-phase out ulit sila dahil sa mayroon ng IRR yung ibidalo. Iba't ibang labor groups muling nanawagan ng dagdag sahod. Armed Forces of the Philippines hindi inaalis ang posibilidad na meron pang mga banyagang nag-espiya sa mga mahalagang installation sa bansa. Yes sir, no, hindi po natin syempre maisasantabi po, no, na malamang po ay meron pa pong ibang mga ganito rin pong estado katulad po nitong nahuli natin. Malaysian national na illegal na nagbebenta ng text blast machine timbog sa entrapment operation. At para sa detalye ng mga maiinit na balita, Network News. mga kasama, nanguna sa latest RMN Oculum Comprehensive Political Survey sa senatorial candidates para sa 2025 midterm elections ang mga kilalang personalidad at dating senador. Pasok sa top 24 sina senatorial preferences ang TV anchor at kongresistang si Erwin Tulfo, ang kapatid niyang si Ben Tulfo, TV host Willie Revillame, doktor at vlogger na si Dr. Willie Ong at aktor na si Philip Salvador. Kasama rin ang mga dating senador na sina Tito Soto, Bong Revilla, Pia Cayetano, Manny Pacquiao, Bongo, Bato de la Rosa, Ping Lacson, Amy Marcos, Lito Lapid, ganoon na rin si Gringo Honasan, Kiko Pangilinan, Bam Aquino at Francis Tolentino. Napabilang din sa survey ang mga kilalang politiko na sina Makati Mayor Abby Binay, Las Piñas Representative Camille Villar, dating DILG Secretary Ben-Hur Abalos, Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta, dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson at One Rider Party List Representative Bonifacio Bosita. Isinagawa ang nasabing survey ng RMN Networks katuwang ang Oculum Research and Analytics noong December 16 hanggang December 22, 2024 sa 1,200 adult respondents nationwide. May margin of error ito na positive at negative 3%. RMN Network News.
Pinunto ng Oculum Research Group ang mataas na recall o popularidad ng mga senatorial candidate na nanguna sa isinagawa nilang political survey na kinomisyon ng Radio Mindanao Network. Sa interview ng DZXL RMN Manila, sinabi ng Oculum Research and Analytics Head Dr. Rasidon Bernarte na indikasyon ito na mahalaga pa rin na kilala ng tao ang kandidato upang tumatak sila sa mga botante. Kung makikita natin, no, ay yung pa ding mga inaasahan natin na kung saan mga kandidato na may mataas na recall, ganun din ang mga kandidato na nasa media, incumbent, at mga popular na mga kandidato ang lumalabas doon sa ating survey. Nakikita natin na yung awareness talaga napakahalaga sa pagpili ng mga botante. Pero paliwanag ni Bernarte, hindi dahilan ng mataas na pamilyaridad ng kandidato para piliin ang mga botante hanggang sa eleksyon. Posible rin kasi anyang mawala ng interes ang publiko sa mga kandidatong palagi na nilang nakikita, lalo na kung hindi ito nagpapakatotoo o kaya'y nagpapakita ng kaaya-ayang personalidad. Hindi dahil ikaw ay sikat, hindi dahil mataas ang awareness, automatic ikaw ang pipiliin ng mga botante. At napansin din namin dito sa ating datos na meron tayong tinatawag na fatigue. Yung overexposure mo at yung walang authenticity, no, sa pagtingin sa iyo ng botante ay nakakaapekto sa kanilang pagpili. Samantala, pinayuhan naman ni Oculum Project Team Head Felipe Salvosa II ang publiko na huwag gawing kodiko ang resulta ng mga political survey at pumili pa rin ng kandidatong malinaw ang plataporma at pakialam sa taong bayan. Huwag po nating gawing odigo yung mga top-notcher sa survey. Hindi po porket sila ang mataas sa survey, sila na rin ang pipiliin natin. Kasi may impact talaga yan. Yung decisions nila, yung mga programa na kanilang ipapatupad, kala natin walang impact kasi malayo, nasa Maynila. Pero hindi po. Yung kanilang boto sa mga crucial na mga legislative measures ay may impact po sa ating araw-araw na pamumuhay. Kaya dapat po tayo ay pumili ng kandidato na talagang pinag-aralan natin mabuti, masusi at nakita natin ang plataforma, no, at talagang may concern, no, sa ordinaryong mamamayan. Sino Oculum Research and Analytics Head Dr. Rasidon Bernarte at Oculum Project Team Head Felipe Salvosa II sa interview ng DZXL RMN Manila. Sa ibang balita, mga kasama, posibleng maharap sa panibagong dagok ang mga jeepney drivers at operators na nagpa-consolidate na para sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Sa panayam ng DZXL RMN Manila kay Piston Secretary General Ruben Bailon, sinabi niyang posibleng i-phase out din kasi ang mga modern jeep na ngayon ay ginagamit ng mga kooperatiba. Anya, sa ilalim ng Republic Act 11697 o yung Electric Vehicle Industry Development Act o EVIDA Law, nakatakdang palitan ng pamahalaan ng electric vehicles ang ngayoy mga modern jeepney na gumagamit ng petrolyo. Isasagawaan niya ang pag-phase out sa mga modern jeepney pagkatapos ng 2025 midterm elections. Nakaumang na yung Republic Act 11697 na EVIDA Law, electric yung ipapalit nila sa kasalukuyan. Dahil sa yung mga pumasok ng consolidation, mga pending at yung modern at yung unconsolidated, panibagong phase 2 po ng phase out. Ito nga harapin pagkatapos ng eleksyon. Kaya itong mga pumasok ng consolidation o modern, naharap na naman sa panibagong peligro na may posibilidad na ma-phase out ulit sila dahil sa mayroon ng IRR, yung EVIDA Law. Yan po ang tinig ni Piston Secretary General Ruben Bailon sa panayam ng DZXL RMN Manila. Iba't ibang labor groups muling nanawagan ng dagdag sahod. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Eman Mortaga. RMN Live Report! Nagsama-sama nga ang iba't ibang grupo para ipanawagan ang hindi pa naipapatupad na dagdag sahod ng mga manggagawa. Ilan sa mga ito ay mga representante ng grupong Workers Initiative for Wage Increase,
Church People Workers Solidarity, Federation of Free Workers, Bayan Muna at Kilusang Mayo 1. Hiling ng grupo na pag-usapan sana muli ang issue sa dagdag sahod na natenga sa Kamara kung saan inihirit nila ang 150 hanggang 1,200 pesos para sasapat sa pamumuhay ng pamilyang Pilipino. Iginit nila na dapat unahin sana ng mga mambabatas ang kapakanan ng mga manggagawa sa halip na ibang issue na may kinalaman sa politika. Paliwanag pa ng lider ng grupo na manggagawa, tila nakalimutan na usapin sa dagdag sahod na una nang tinalakay sa Kamara pero natabunan rin at hindi na naungkat pa. Batid nila naramdam na ang hirap ng kabuhayan ng mga ordinaryong manggagawa sa ngayon, lalo na patuloy ang pagtaas ng bilihin at iba pang pangangailangan. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Eman Mortega, Tatak RMN. Samantala, pamahalaan abay gumagamit na ng artificial intelligence para mapatubigan ang mga sakahan sa bansa. Kasama mo sa balita si Radyoman Chanel Salazar. RMN Live Report. Gumagamit na rin ng makabagong teknolohiya ang pamahalaan sa mga solar pump irrigation system sa bansa tulad ng artificial intelligence. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni NIA Administrator Eduardo Guillen na gamit ang AI ay namomonitor nila ang mga irigasyon mula sa central office gamit ang satellite at nakikita umano kung gaano karaming tubig ang nailalabas bawat araw. Mas advanced na rin anya ang disenyo ng National Irrigation Administration. Ayon kay Guillen, nasa 200% watt peak ang design ng NIA, kaya't mula alas 6 ng umaga, kapag may liwanag ay umaandar na ang mga sistema ng irigasyon. Nagpagawa na rin anya sila ng National o Regional Irrigation Master Plan at natuklasan nila na mayroong karagdagang 920,000 hektaryang lupa na maaaring patubigan bukod pa sa 3.2 milyon na nasa master plan. Ang mga upland areas ay maaari ring patubigan gamit ang drip irrigation at fertigation na kayang makompleto sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Ang mga plano anya ng ahensya ay may short-term, medium-term at long-term goals din para matiyak ang sapat na tubig sa mga sakahan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak Ariben. Tax sa e-cigarettes at licit cigarettes planong taasan. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Conte Bata. RMN Live Report. Irerekomenda ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Senator Sherwin Gatchalian na taasan ang ipinapataw na buwis sa electronic cigarettes at licit o legal na sigarilyo sa bansa. Sa pagdinig ng Senado, nakita ang patuloy na pagtaas sa mga smokers na pumalik sa paggamit ng traditional cigarettes at e-cigarettes. Batay sa datos mula sa 2023 survey ng DOST-FNRI, sa 9.5 million na smokers noong 2023, mahigit 7.5 million dito ay naninigarilyo ng traditional cigarettes kung saan 6.4 million dito ay legal na manufactured cigarettes, habang ang higit 1.1 million dito ay naninigarilyo ng manufactured illicit cigarettes. Samantala, nasa 1.5 million naman ang smokers na gumagamit ng electronic cigarettes kung saan napuna ang pagtaas nito mula sa 28,270 lamang noong 2021. Lumalabas anya na hindi sapat ang ipinapataw ng tax ng pamahalaan para mabababa ang consumption ng mga smokers sa traditional at e-cigarettes. Kahit Gatchalian na taasan ng buwis sa e-cigarettes at gawin itong unitary para madali para sa BIR ang koleksyon. Pag-aaralan din kung hindi para pinapataw na kasalukuyang tax rates sa manufactured cigarettes ay sapat ba para mapababa ang konsumo ng mga naninigarilyo at ang paglalatag ng polisiya para matugunan ang mga illicit cigarettes. One of our recommendations is to increase electronic cigarettes and also make it unitary, so that administrative-wise, it's easier for BIR to collect. We have to focus also on the manufactured cigarettes, whether licit or illicit. Meaning, are our tax rates appropriate to curb this increase in consumption of cigarettes? Yan ang pahayag ni Senator Sherwin Gatchalian. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conte Bata, Tatak RMN. Sa ibang balita, mga kasama, hindi isinasantabi ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang posibilidad na mayroon pang mga banyagang nag-e-espiya sa bansa kasunod ng pagkakadakip sa isang Chinese national at 2 Pinoy.
January 17 nang maaresto ng National Bureau of Investigation o NBI sa tulong ng AFP sina Yuan Qingdeng, Chinese national, at Ronel Jojo Baludo Besa at Jason Amando Fernandez na kapwa Filipino. Sa panayam ng DZXL RMN Manila kay AFP spokesperson Francel Margaret Padilla, pinaigting na ng sandatahang lakas ng bansa ang kanilang intelligence gathering kasunod ng pagkakahuli ng Chinese na sinasabing nagmamanman sa mga kampo ng militar at mahalagang installation sa bansa. Aniya, sa mga susunod na araw ay posibleng ilabas na rin ng NBI ang resulta ng kanilang investigasyon kaugnay naman ng mga nakuhang devices gaya ng laser sensor at global positioning system o yung GPS tracker na nakakakuha ng frequency sa critical structures tulad ng military bases at police camps. Yes sir, no, hindi po natin syempre maisasantabi po, no, na malamang po ay meron pa pong ibang mga ganito rin pong estado katulad po nitong nahuli natin. So kaya nga po fin-fortify po natin yung ating intelligence gathering in coordination with other agencies din po. So ito po tinitingnan natin lahat ng sangay po, no, kung meron po yung sa pamahalaan, meron po sa iba't ibang sektor pa po din natin. So as we see na meron nga pong ganitong activities and that we also have shown that nakahuli po tayo and that our intelligence systems are in place. Tiniyak naman ng AFP na regular ang kanilang isinasagawang pagbabantay sa teritoryo ng bansa para mapigilan o maharang ang mga kaparehong aktibidad. We are fortifying our defenses as well. So kung makita niyo po, we are conducting a lot of exercises, upskilling our personnel, and ang ano din po dito, one of the crucial things that we're doing is strengthening alliances po, no, with our like-minded nations and well-meaning nations. Ang iba pong mga nasyon din po, ano, sa buong mundo, pare-pareho naman po tayo ng goal, that is to maintain a free and open Indo-Pacific. Yan po ang tinig ni AFP spokesperson Francel Margaret Padilla sa panayam ng DZXL RMN Manila. Pagbabalik ni US President Trump, banta sa soberenya ng Pilipinas kaya dapat palayasin na bansa ang US troops. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report. Iginit nga ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na palayasin na sa Pilipinas ang mga sundalong Amerikano, gayon din ang kanilang mga kagamitan. Panawagan ito ni Castro kaakibat ng kanyang pagkabahala na maging banta sa ating soberenya ang agresibong foreign policy ni US President Donald Trump. Tinukoy ni Castro na dapat magsilbing wake-up call sa atin ang nais ni Trump na pag-take over sa Greenland at Panama Canal at ang patuloy nitong pagtanggi na isang tabi ang paggamit sa puwersa ng militar. Bunso nito ay malinaw para kay Castro na merong nakaambang panganib sa Pilipinas sa harap ng pinalawig na presensya ng US military sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA. Di ni Castro, hindi rin tayo dapat pumayag na maging collateral damage sa hidwaan sa pagitan ng Amerika at China. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN. Sa patuloy pang balita, epekto sa Pilipinas ng desisyon ni US President Donald Trump na suspindihin ang foreign development aid. Hindi patiyak. Kasama mo sa balita si Rajuman Jairus Peña, Florida. RMN Live Report. Umanging magkomento ang Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas kaugnay sa kahihinatnan ng desisyon ni US President Donald Trump na suspendihin sa loob ng 70 araw ang foreign development aid. Isa ito sa naging unang hakbang ng bagong Pangulo ng Amerika matapos siyang makabalik sa pwesto nitong Lunes. Ayon sa US Embassy, mainam na sa White House na mismo na malaman ang magiging implikasyon ng kautusan ni Trump sa mga programa ng US government sa Pilipinas. Batay sa executive order na nilagdaan ni Trump, agarang ihihinto ang mga new obligations at disbursements ng Development Assistance Funds. Pero walang malinaw na nakalagay kung anong programa, mga bansa, non-governmental organizations at international organizations ang maaapektuhan nito. Batay naman sa website na foreignassistance.gov ng US Department of State, nasa $144 million o mahigit 8 bilyong piso ang nakalaan na pondo sa Pilipinas noong nakaraang taon para sa iba't ibang mga programa. Kasama mo sa DZXL RMN Manila,
Radyo Manjairos Peña, Florida, Tatak RMN. Relasyon ng Amerika at Pilipinas, posibleng downtime sa ilalim ng Trump administration ayon sa analyst. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Kirby Manzon ng RMN Davao. RMN Live Report. Aasahan aniyang may epekto sa Pilipinas ang pag-upo ng bagong administrasyon sa Amerika or US President Donald Trump. Sa panayam ng DXDC RMN Davao kay Professor Ramon Beleno III, isang political analyst, sinabi niyang walang problema ang relasyon ng Pilipinas at Amerika kahit sino pa man ang uupong lider ng bansa. Pero posibleng makonsiderang downtime sa ilalim ng Trump administration. Friends pa rin naman ng US at saka ang Pilipinas, no? Pero hindi natin alam no, kung gaano ba kalaki o gaano kaliit na lang yung matatanggap natin sa US, no? Especially that they would prioritize more their concerns, no, their issues, rather than help other countries like the Philippines. Ayon kay Beleno na noong panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo ay nagtampo umano si dating US President George Bush matapos na winidraw ng Pilipinas ang peacekeeping forces nito sa Iraq dahil dito ay hindi gaanong malaki ang tulong na natatanggap ng Pilipinas mula sa Amerika. Dagdag ng political analyst na posibleng magkukumpara rin ang tulong na makukuha ng Pilipinas sa liderato ni Trump. Maalalang maraming tulong ang naipaabot ng US sa Pilipinas sa panahon ni former US President Joe Biden dahil na rin sa magandang relasyon nila ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Rajuman Kirby Manzon, Tatak RMN. Philippine Coast Guard at Chinese Coast Guard kapwa nagpalit ng mga barko sa karagatang sakop ng Pilipinas. Detalye ng balitang yan at ng iba pa dito lang sa RMN Network News. Mindanao, Visayas at Luzon. Sa bawat problema ay may solusyon. Mga batas na para sa kabataan, centenarian, solo parent, PWD at marami pang iba. Kontra gutom at kontra korupsyon. Ako ang nagsusulong, kayo ang kampiyon. Senator Amy Marcos sa Ay Solusyon. RMN Network News. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, arestado ng mga otoridad ang isang 46 years old na Malaysian national na sangkot sa iligal na pagbebenta ng text blast machine sa social media app na Facebook. Kasunod ito ng ikinasang entrapment operation ng pinagsanib na puwersa ng Cyber Financial Crime Unit at Cyber Patrolling and Intelligence Unit, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, National Telecommunication Commission, Bureau of Immigration at Southern District Anti-Cybercrime Team. Ayon sa PNP, minamanmanan ng mga otoridad ang sospek mula October 2024 kung saan nadiskubre na nagbebenta ito ng ipinagbabawal na SMS blaster machine. Nag-alok umano ang sospek ng Octopus 5G blaster na kaya magpadala ng text message kahit walang database, SIM card o Wi-Fi sa halagang 600,000 pesos. Nakumpiska sa sospek ang SMS blaster device na may kasamang antena at signal jammer. Nahaharap ang Malaysian national sa paglabag sa RA o Republic Act No. 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012, Philippine Radio Station and Radio Communication Regulation Act, SIM Registration Act at Data Privacy Act of 2012. Department of Information and Communications Technology may babala sa mga kandidato na gagamit ng text blast machine ngayong eleksyon. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Angel Garcia. RMN Live Report. Mahigpit ang babala ng Department of Information and Communications Technology laban sa mga kandidato na gagamit ng text blast machine sa panahon ng kampanya ngayong nalalapit na 2025 midterm elections. Ito ay kasunod na rin ang pagkakaaresto sa isang Malaysian national na sangkot sa iligal na pagbebenta ng text blast machine sa online. Ayon kay DICT Secretary Ivan Uy, kanilang aalamin kung paanong naipupuslit ang ganitong uri ng device sa bansa. Sinabi pa nito na may natanggap sila impormasyon na mabenta ang ganitong klase equipment sa ilang politiko tuwing sasapit ang eleksyon. Babala nito, ang mga kandidatong mananalo gamit ang iligal na paraan ay walang respeto sa batas at maring magdulot ng panganib sa publiko. Kahapon, nadakip ng otoridad ang isang Malaysian national na nagbebenta ng text blast machine at naharap na sa patong-patong na kaso. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Angel Garcia, Tatak RMN.
Network News. Sa ibang balita, mga kasama, nagpalit na ng barko ang Philippine Coast Guard o PCG na nagbabantay sa West Philippine Sea, partikular sa bahagi ng Zambales kung saan nananatili ang mga barko ng Chinese Coast Guard. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nasa lugar na ang 44-meter na multi-role response vessel na BRP Suluan. Anya, bahagyang lumayo ang barko ng China na may habang 111 meters. Pero pumalit naman ang isa pang barko na may bow number 3103 at habang 77 meters. Sa kabila nito, nasa loob pa rin ng exclusive economic zone ng Pilipinas ang dalawang malalaking barko ng China hanggang kagabi. Gayunpaman, hindi tumitigil ang BRP Suluan sa pagharang sa naturang barko ng Chinese Coast Guard. Patuloy din ang pagkwestiyon ng PCG sa pagpapatrolya ng barko ng China na 76 nautical miles lamang ang layo mula Zambales. Network News. Commitment to West Philippine Sea Action Plan nilagdaan sa Occidental Mindoro. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Marcelo Raro ng RMN Mindoro. RMN Live Report. Muling pinangunahan ng DILG ang ngayon ay nasa ikapito ng Provincial Caravan para sa West Philippine Sea na dinaluhan ng mga nasahanay ng LGU, education sectors, fishery sectors at mga stakeholders na idinao sa Kapitolyo ng Occidental Mindoro. Binigyan din ni Mimaropa Peace and Order Council Chairman Occidental Mindoro Governor Eduardo Gadiano na napakahalaga umano ng partisipasyon ng mga LGU. Sinabi nito na sa kanilang pulong sa Peace and Order Council ay napapahapyawan din itong usapin sa West Philippine Sea. Subalit, nakabubutian niya na bumuo ng isang council na siyang tututok lamang sa issue nito. Binigyan din pa ni Governor Gadiano na ang WPS ay economic zone ng Mindoro dahil kabahagi na ito ng mga magsasaka. Kaya't dapat lamang anyang protektahan ito at ang mga marine protected areas, coastal marine resources para sa food security hindi lamang ng lalawigan kundi ng buong bansa. Hinikayat din ito ang mga lokal na mambabatas na bumanangkas at magpasa ng mga ordinansa na poprotekta sa karagatang sakop ng lalawigan. Nagtapos ang 7th Provincial Caravan sa paglagda ng lahat ng stakeholders sa pangako na ipatutupad ang mga planong aksyon para protektahan ang kanlurang dagat ng Pilipinas. Kasama mo sa RMN Mindoro Province, Rajuman Marcelo Raro. Tata! RMN! Network News. Mga kasama, meron tayong kapapasok lamang na balita. Alamin nga natin yan sa pamamagitan ni Rajuman Angel Garcia. RMN Flash Report. Pinabubuwag na ang lahat ng private armed groups at potential private armed group pagsapit ng Marso. Ito ang direktiba ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbin sa lahat ng regional directors kasunod ng nalalapit na 2025 midterm elections. Ayon kay PNP spokesperson at PRO3, Police Brigadier General Jean Fajardo, kasama sa minomonitor nila ang 3 active PAGs sa Regions 3, 7 at 9 at 5 naman na potential PAGs sa Regions 1, 2, Calabarzon, Region 8 at Samar. Babala ni Fajardo po pwedeng ground sa paglilib sa pwesto ng mga direktor na mabibigong buwagi ng mga PAGs pagsapit ng Marso. Po pwede kasing magamit sa pangaharas ng mga kandidato at botante sa nalalapit eleksyon ang mga private armed groups. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Angel Garcia, Tatak, RMN. Network News. Samantala mga kasama, 15 kilo ng marijuana na nagkakahalaga ng 1.8 million pesos na samsam sa isang Roro outlet sa Capiz. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Joshua Kenneth Anas ng IFM Rojas. RMN Live Report. Nasamsam na mga otoridad ang 15 kilo ng marijuana bricks na nagkakahalaga ng humigit kumulang 1.8 million pesos sa isang roll-on-roll-off Ororo outlet sa Barangay Poblacion, Ilawood, Panitan. Ayon kay Rustico Deseo Diestro na may-ari ng booking outlet, agad niyang iniulat sa Panitan Municipal Police Station nang mapansin ang isang eco bag na may kahina-hinalang nilalaman at agad namang rumesponde ang mga pulis na pinangunahan ni Major Amy Bolakenya. Ang Philippine Coast Guard K9 unit ay tinawag rin para tayakin ang laman ng bag at nadiskubre ang 15 bricks ng marijuana. Sinabi ng Roro bus conductor na si Ben na may 2 pasahero na biglang nawala sa Batangas Port habang isinasagawa ang inspeksyon. Inihayag nito na hindi niya nakita ang mga pasaherong nagload ng eco bag sa bus kaya iniwan niya ito sa booking outlet sa pag-aakalang ito'y kukunin ng may-ari. Sinabi naman ni Colonel Albert D. Tapulaw, Capiz Provincial Police Office Director, lumalabas ng shipment ng marijuana ay hindi nakalaan para sa Capiz kundi
maaaring patungo sa Iloilo o ibang lugar mula sa Alabang Terminal. Kasama mo sa RMN DYVR at IFM Rojas, Idol Joshua Kenneth Anas, Tatak RMN! Samantala, isa patay matapos mauwi sa barila ng isinagawang bypass operation sa Calamba City. Higit 13 milyong pisong halaga ng droga na kumpiska. Kasama mo mula sa IFM Lucena si Idol Edgardo Maceda. Live report. Nauwi sa baril ang isinagawang bypass operation ng Regional Police Drug Enforcement Unit 4A sa koordinasyon ng Calamba Copones City Police Station. Naganap ng mag-aalas 2 ng umaga ngayong araw sa parking lot ng isang gasoline station sa Barangay Turbina, Calamba City, Laguna. Naaresto ang mga suspect na sina alias Princess, Kevin, Owen at Ron. Habang namatay naman si alias Mark, naligtas naman ng 6 na taong gulang na batang babae na anak ni alias Princess at ito ay binigay sa pamamahala ng Barangay Bausides. Nakumpiska sa mga suspect ang 2 malaking sealed black plastic na naglalaman ng pinaniniwalaang shabu na tumitimbang ng humigit kumulang sa 2,000 gramo na ang halaga ay 13,600,000 pesos. Kasama ang isang pirasong transparent plastic bag na naglalaman ng pinaniniwalaang pinatuyong marijuana. Nabawi din ang genuine 1,000 peso bill at 10 bundle Budal money na ginamit sa bypass. Isang unit ng 9mm pistol na may 2 magazine at 29 live ammunition, isang kalibre 45 na may isang magazine na 7 bala, isang magazine ng caliber 40, 4 na cellphone at isang sedan. Sinugod sa pagamutan ang mga sugatan. Kasama mo sa RMN Calabarzon and 106.3 IFM Lucena, Idol Edgardo Maceda, Tatak RMN. Isa patay, 2 sugatan sa hold-up sa Sharip Aguac, Maguindanao del Sur. Detalye mula kay Rajuman Jul Di Mapalaw ng RMN Cotabato. Live report. Patuloy ngayon na tinutugis ng PNP ang di patukoy na mga suspect sa nangyaring pang-hold up at pagpatay sa negosyante ng ice cream sa barangay Timbangan, Sharif Aguac sa Maguindanao del Sur. Ayon kay Maguindanao del Sur Police Provincial Office Director, Police Colonel Ryan Bobby Paloma, Personal Jane, ang pangunahing anggulo ng krimen bate sa kanilang inisyal na investigasyon. Ito ay matapos tangayin ng mga suspect ang kinita ng 3 mga kalalakihan sa kanilang negosyo. Kinilala ang nasawing biktima na si Ray Balmores, nasa ustong gulang, taga Sultan Kudarat sa Maguindanao del Norte, habang sugatan naman sina Raymond Bahas at Haris Ampatuan. Sa ngayon ay nakatutok sa paghahanap ng kopya ng CCTV sa lugar ang PNP upang gawing basihan sa gagawing investigasyon ng krimen. Matatanaan na magde-deliver lang sana noon ng ice cream sa lugar ang mga biktima ng biglang parahin at sa pilitan kinuha ang kas, saka sila pinagbabaril ng mga suspect. Dead on the spot ang driver ng delivery van habang sugatan naman ang 2 pahinante nito. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Rajuman Jul Di Mapalaw, Tatak RMN. Samantala, Bago City LGU, target na makapagpatayo ng 50 bahay kubo para sa mga evacuees ng Bulkang Kanlaon. Kasama mo mula sa RMN Bacolod, si Rajuman Albert Hiner. RMN Live report. Sinimula na ng Bago City Government Unit ang pagpatayo ng traditional bahay kubo na maging pansamantalang titirhan ng mga evacuees ng Bulkang Kanlaon. Ayon kay Bago City Disaster Risk Reduction Management Office Head Dr. Mergine Orteso, may 14 na bahay kubo na ang kanilang nagawa sa pamamagitan ng bayanihan system. Nag-umpisa naman ang City Engineer's Office sa pagdevelop ng daan papunta sa relocation site, kasama ng paglalagay ng communal toilet, community kitchen at open area para sa mga bata at mga babae. Nasa plano rin ang paglalagay ng security personnel, medical and rescue team at camp management team. Target ng Bago LGU na magamit ang temporary relocation site bago pa man ang Charter Day celebration sa Pebrero 19 ngayong taon. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Rajuman Albert Hiner, Tatak RMN. Mga pagkaing Ilonggo bida sa Dinagyang Food Fest. Detalye mula kay Rajuman Magi Maleriado ng RMN Iloilo. RMN Live report. Inaabangan ng masasarap na pagkaing Ilonggo na ibibida sa Dinagyang Food Festival na magsisimula bukas, Enero 23 hanggang Enero 26. Ayon kay former Iloilo City Councilor J. Treñas, chairman ng Food Festival, mahigit 500 food kiosk ang ilalagay sa Delgado, Valeria, Isnart, Bonifacio Drive at iba pang kalye sa lungsod. Tampok ang Ilonggo signature dishes kagaya ng batchoy, pansit molo, inasal at iba pang Ilonggo specialties. Inaasahan ng marami ang
bibisita sa lungsod upang saksihan ang world-class na dinagyang festival at upang matikman ang ipinagmamalaking culinary heritage ng Iloilo bilang UNESCO Creative City of Gastronomy. Gaganapin ang dinagyang illumination sa Biyernes, Enero 24, kasadyahan sa Kabanuhanan Cultural Presentation sa Sabado, Enero 25 at dinagyang Ati Tribes Competition sa Linggo, Enero 26. Iniimbitahan naman ni Mayor Jerry Treñas ang publiko na makisaya sa dinagyang Festival 2025. This is Mayor Jerry Treñas inviting everyone to join us in celebrating Iloilo Dinagyang 2025 from January 24 to 26. This is a perfect celebration of the vibrant faith in the lives of the Ilonggos. Let's all come together to celebrate and give thanks for all the blessings that we have received. Viva Señor Santo Niño! Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Maggie Maleriado, Tatak RMN. Sa patuloy para balita, pagdiriwang ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2025, generally peaceful. Kasama mo mula sa RMN Kalibo, si Radyoman Shayna Flores Masalio. RMN Live Reports. Ipinahayag na generally peaceful ang pagdiriwang ng Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2025 noong nakaraang linggo. Ang ulat na ito ay pinahayag ni Police Captain Aubrey Ayon, PIO ng Aklan Police Provincial Office sa isinagawang interview kasabay ng Side Task Group Atifest 2025 awarding ceremony sa Camp Pastor Martelino, New Busuang, Kalibo, Aklan. Ayon kay Police Captain Ayon, kaya't may mga nangyaring komosyon sa nasabing selebrasyon, agad naman itong narespondihan ng mga otoridad at hindi na lumala pa. Isa rin sa ipinahayag na matagumpay na operasyon sa pedestrian screening area ang pag-intercept sa dalawang kalalakihan na nakapkapan ng droga habang papasok sa festival zone gabi ng January 18, 2025. Ang unang nakapkapan ng suspected marijuana ay isang 32 years old na seaman, residente ng Banga, Aklan, at isang lalaki rin sa kaparehong screening area ang nakuhaan ng illegal na droga. Sa kabilang banda, wala namang na-record na index crime sa loob ng festival zone sa kasagsagan ng selebrasyon, samantala isa rin ang na-record na other crime na alarm and scandal. Ipinahayag ni Ayon na dumoble ang numero ng mga dumalo sa Kalibo Senior Santo Niño Ati-Atihan Festival 2025 kung saan umabot sa humigit kumulang 20,000 na estimated crowd ang dumalo sa nasabing selebrasyon. Samantala, pinuri rin ng Aklan PPO ang kooperasyon ng mga tao at pinasalamatan rin ang security agencies, force multipliers at emergency responders sa kanilang serbisyo sa kasagsagan ng Ati-Atihan Festival. Isa rin sa mga pinasalamatan ay ang bahagi ng media na katuwang ng mga kapulisan sa pagbahagi ng mga impormasyon may kaugnayan sa naturang kapistahan. Kinilala naman ni Kalibong Mayor Judy Sucro ang dedikasyon ng mga kapulisan at force multipliers sa pagsiguro ng seguridad ng mga dumalo sa nasabing kapistahan. Kasama mo sa RMN DYKR Kalibo, Radyoman Shane Flores Masalio, Tatak RMN. Before 6, pinabulaan na ng pahayag ni Senator Cynthia Villar ukol sa feed meal plan sa Tigbawan, Iloilo. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Reynold Arca ng IFM Iloilo. RMN Live Reports. Mariing pinabulaanan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources or BFAR Region 6 ang naging pahayag ni Senador Cynthia Villar kaugnay na pagtatayo ng 30 million pesos aquaculture feed mill plant sa lupain ng Southeast Asian Fisheries Development Center or SAFDEC sa Barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo. Ayon kay BFAR Region 6 Director Remia Apari, hindi prebadong ari-arian ng SAFDEC kundi isang international governmental organization. Nilinaw niya na ang feed mill plant ay tinayo alinsunod sa direktiba ng dating Department of Agriculture Secretary William Dar na nagtakda ng pagtatayo ng mga feed mill plants sa 3 rehiyon sa bansa kabilang ang Iloilo. Dagdag pa ni Apari, naglaan ang dating kalihim ng 90 million pesos para sa proyekto kung saan ang Tigbawan Facility ay ang isa sa mga napiling lokasyon. Ang proyekto ay layuning suportahan ang sektor ng aquaculture sa pamamagitan ng dekalidad at abot kayang feed production. Tumanggi si Apari na magbigay ng pahayag ukol sa naging galit ni Senador Villar sa isang opisyal ng BFAR, ngunit binigyang diin niyang nagampanan na ng kanilang ahensya ang responsibilidad nito sa proyekto. Sa kasalukuyan, 90% nang natapos ang konstruksyon ng feed mill plant at inaasahang magiging ganap na operational ngayong taon. Kasama mo sa DYIC IFM Iloilo, Idol Reynold Arca, Tatak RMN. RMN Business News.
Patuloy na umaani ng iba't ibang mga reaksyon sa Pilipinas ang bagong policy announcement ni US President Donald Trump. Pangunahin sa pinangangambahan ng mga analyst ay ang protectionist trade policies ni Trump na posibleng makaapekto sa ekonomiya ng bansa at relasyon sa kalakalan sa Amerika. Habang may ilang anunsyo ang US President na may potensyal namang benepisyo, lalo na ang pagpapababa sa presyo ng mga produktong petrolyo. Una nang binigyang diin ni Trump ang pagpapalakas sa US oil at gas productions. Ayon sa analyst na si Juan Paulo Collet, ang panukalang 25% na pagpapataw ng taripa sa Canada at Mexico ay posibleng magdulot ng inflation. Sa huli, maaaring makaapekto ito sa paghihina muli ng piso laban sa dolyar, lalo na kung kumikilos ang kanilang Federal Reserve. Samantala, matapos naman ang inaugurasyon ni Trump, sumadsad din sa pagkalugi ang local stock market sa Pilipinas. Network News. Balita sa ibayong dagat, nagbanta si US President Donald Trump na papatawan ng sanksyon ng Russia sakaling tumangging makipag-negotiate si Russian President Vladimir Putin at tapusin ang gyera sa Ukraine. Bukod dito, sinisilip din ni Trump o ng Trump administration ang issue patungkol sa pagpapadala ng US na mga armas sa Ukraine at maaring inihayag na ang European Union na nararapat na magbigay ng malaking suporta sa Ukraine. Nakikipag-usap na umano siya kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky hingga sa nasabing bagay. Susunod niyang kakausapin si Russian President Vladimir Putin. Maging si Chinese President Xi Jinping ay inabisuhan na ring bumagitna para tapusin ang gyera ng Russia sa Ukraine. Una nang pinatawa ng US ang Russia ng sanction kasunod ng paglusob nito sa Ukraine noong Pebrero 2022. Balitang Sports. Maki-update naman tayo sa ating Balitang Sports. Tumikim ng ikalawang sunod na talo ang Miami Heat matapos masilat ng Portland Trail Blazers sa score ng 116-107 sa katatapos lamang na NBA games. Inalat pa ang Miami dahil hindi nakalaro ang kanilang top scorer na si Tyler Herro bunsod ng injury. Hindi rin umubra ang pagbabalik sa game netong nakalipas na araw ng star player na si Jimmy Butler mula sa suspensyon. Nagpadagdag sa kamalasan ng Miami dahil ang tumalo sa kanila na Blazers ay kabilang sa mga nangungulelat na team. Sa ngayon, nalaglag sa 9th spot ang Miami Heat sa Eastern Conference. Sa ibang game, na-upset naman ang Toronto Raptors ang Orlando Magic sa score na 109-93. Ito pa lang ang ikalabing isang panalo ng Raptors habang ang Magic ay may 23-22 win-loss record. Nanguna sa diskarte ng Raptors si Scotty Barnes na nagtala ng double-double na may 17 points at 11 rebounds. Justin Bieber, pinabulaan na ng balitang hiwalay na sila ng asawang si Hailey. Nagbahagi ng travel photos na magkasama. Detalye mula kay Rajuman Alex Furake. Tila maayos naman ang lahat sa pagitan ng mag-asawang sina Justin Bieber at Hailey Baldwin. Ilang oras matapos i-unfollow ng singer si Hailey sa Instagram at nagsipaglabasan online ng mga balitang hiwalay na ang dalawa. Nagpaliwanag agad si Bieber sa kanyang IG stories. Ayon sa kanya, may nakialam sa kanyang account at in-unfollow ang kanyang asawa. Nagbahagi rin si Bieber ng larawan na ipinapakitang magkasama sila ni Hailey at tinititigan ng bawat isa habang nasa dining table. At isa pang larawan na pareho naman silang nasa snow. Nag-post din si Justin ng picture habang kasamang anak nilang si Jack. Taong 2018 nang ikasal sina Justin at Hailey at nagkaroon ng second ceremony noong 2019. Inanunsyo ng mag-asawa na magkakaroon sila ng panganay noong May 2024 at isinilang naman ni Hailey si Jack Blues noong August 2024. Yan ang ating entertainment news. Alex Forake, Tatak, RMN. Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Ko po si Rajuman Drusen Fernando. At Rajuman Jenny Pahilanga. Mula po rito sa RMN Broadcast Studios at Atlanta Center, Manila. Sa mga taga-Dagupan, Masantos, Nyangarem. Marami pong salamat. Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang tumutok para huwag mahuli sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Tatak RMN. Oras mga kasama, alas 12:41 na. That time check was brought to you by